1991, nung pumutok ang Bulkang Pinatubo, maraming mga pangarap ang naabo, mga buhay na naanod ng lahar. Sa kabila ng mga masamang nangyari, sa loob ng 20 taon, ang bulkan, marami rin palang isinabog na mga biyaya at oportunidad. June 15, 1991, eksaktong 20 taon na ang nakalilipas, naganap ang isa sa pinakamapinsalang kalamidad sa buong mundo, ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Masakit ako. Dahil yung mga bata ko lalong kawawa. Puro putik kami, tsaka buhangin. Yung mga bata nag-iiyakan. Ang ibinugang abo ng Pinatubo, umabot pa hanggang Russia at North America. Volcanologists say the danger of another big eruption could well be past. But there's another danger they have to contend with now, deadly mud flows, which they call lahar. Nung bumuhos ang malalakas na ulan, rumagasa naman ang lahar na halos maglibing sa buong lalawigan ng Pampanga. Makalipas ang 2 dekada, sariwa pa rin sa alaala ng 33 anyos na si Alona ang bangungot ng Pinatubo. Hindi lang daw ang kanilang bahay at mga ari-arian ang tinangay ng lahar. Nilamon din nito ang kanyang ina at 4 na kapatid. Ang hirap-hirap ko eh. Lalo na ngayon, mga anak po ako, wala man po masasandal. Wala po. Iba pa rin po kasi yung pag may magulang ka. Masakit po eh, biglang hindi po yung nawala sa amin. Ang bahay naman ni Nilo, halos bubong na lang ang naiwang nakalitaw nung daanan ng lahar. Little by little tumataas yung tambak ng lahar. Kaya naging ganito niya. Kaya most probably more than mga 12 feet na to. Pero sa halip na lisanin ang nalubog na bahay, muli nila itong hinukay at tinirhan. Ay, tuloy po tayo. Ito yung pinakasala ko nun sa ibaba. Ito yung sinasabi kong kisame nun. Kasi ito pag summer, siyempre medyo mainit. Ang talagang plano ko dito, may kisame pa. Pero pina-insulation na lang ito eh. Kasi mangyayari, gigibayin to pag wala na ako. Nakabaon man daw sa lahar ang kanilang bahay. Nanatili pa rin daw matatag ang pundasyon ng kanilang pamilya. Gusto ko nakikita to dahil tinalo ko ang mga Pinatubo. Hindi ako pinalis. Hindi ko tinatandaan kung hanggang saan niya ako pinerbisyo. Sa akin, pansarili, tinalo ko. Maging ang simbahan ng Bacolor, halos pinalubog din ang lahar ng mahigit 12 pie. Ang dating bintana, ngayoy pintuan. Kinailangan ding tanggalin ang kisame para mas lumuwag ang espasyo sa loob. Ito yung retablo ng simbahan, yung major retablo na sinasabi natin, na nung panahon ng lahar, nalubog din siya. More than half ng retablong iyan, nalubog. Tapos, nirestore na lamang siya. Para magsilbing paalala ng pinagdaanan nilang unos, naglagay sila sa loob ng simbahan ng isang maliit na museo kung saan makikita ang mga larawan ng bayan ng Bacolor before and after Pinatubo. Pero para sa magkababatang Josefina at Mary Ann, Pinatubo raw ang nagbigay daan sa kanilang pagkakaibigan. Kapwa sila ipinanganak noong 1991 habang nag-aalboroto ang bulkan. Kaya ang mga magulang ni Josefina, pinalayawan siyang Pina. Habang si Mary Ann naman, kinalakhan ang tawag na tubo. Tubo, kumain ka marami Kaya sa kanilang paglaki, naging sanggang dikit sina Pina at tubo. Nagigitan ako kasi hindi ko akalain na meron pala akong kasama na nakapangalan ko pa. Tapos na Pinatubo yung, para pag pinagsama kami, yung parang makukuha mo yung pangalan na Pinatubo. Paniwala ng ina ni Pina, may kinalaman daw sa pagputok ng Pinatubo ang pagiging nerbyosa ng kanyang anak. Nung pumutok,
Pinanganak ko siya. Tapos sa nervyos, sa akin siya dumedede. Kaya nasusun niya yung nervyos hanggang sa ngayon lumaki siya. Nervyosa siya. Si Tubo naman, ngayong may sarili ng pamilya, ikukwento raw niya sa kanyang anak ang malaking kaugnayan niya sa Pinatubo. Kwento ko rin po na kasi ganyan, baby, na pinanganak kasi ako sa Pinatubo, kaya tinawag nila akong Tubo. Ano pa man ang dumarating na trahedya, iniisipan natin ang paraan kung paano natin ito mapapakinabangan o kapupulutan ng aral. Ang mga nakuhang larawan ng photojournalist na si Rick sa bagsik ng Pinatubo, nasa coffee table book na ngayon. Hindi raw handa noon si Rick nung unang magbuga ng abo ang Pinatubo na nagkorteng higanteng kabuti. Wala pa rin daw noong digital camera. Napatakbo ako sa mga yung Photoshop, bumili ako ng film yung pinaka-ordinary lang, kaya medyo under yung mga kuha ko. Nataranta eh. Ano ba, unahin ko, kukuha ba ako ng litrato o uwi ako ng bahay, sisecure ko yung mga pag-aari namin. Para kay Rick, hindi lang daw basta larawan ang kanyang nakuhanan, kundi pilas ng ating kasaysayan. Halos kwento na lang, di ba? Mas importante makita nila yung may mga larawan silang nakikita. Dahil sa abong ibinuga ng Pinatubo, halos nagmukhang disyerto ang paligid nito. Na pinakikinabangan ngayon ng mga mahihilig sa outdoor adventure at extreme sports. Ang crater o bunganga ng bulkan naging paboritong pasyalan ng marami. Pero may babala ang pamahalaan, mapanganib ang magpunta rito kahit hanggang ngayon. Para naman sa mga beauty at health conscious, may magandang epekto raw sa balat ang abong galing sa Pinatubo. Ang 37 anyos namang si Dennis, hulog ng langit ang turing sa malalaking batong ibinuga ng Pinatubo. Kasalukuyan niya kasi itong ginagamit sa paggawa ng kung ano-anong pangdekorasyon. Kasi marami ng batong umaano sa ilog. Na-discover namin na pwede palang gawing pagkakitaan. Gumagawa kami ng mga pang souvenir, ganyan. Mano-mano niya itong kinukortihan gamit lamang ang itak at kinikinis para makagawa ng iba't ibang korte ng hayop. Ang pinakamabenta raw sa kanyang mga gawa, yung mga pandekorasyon sa hardin na ini-export pa raw nila sa Singapore. At naibibenta rin ng hanggang 4,000 pesos. Ang mga batong napulot naman ni Mang Gabriel, dinudurog niya at saka hahaluan ng simento at buhangin at ihuhulma para maging rebulto ng anghel. Maganda yung kasing sa lar kasi matibay, magaan kapag binubuhat. Hindi kamukha yung kahoy kasi pag buo yung kahoy, mabigat na mabigat yun. Ito magaan. Dahil gawa raw ang mga ito sa materyales na dala ng Pinatubo, taon daw ang bibilangin bago madurog ang mga ito. Ang pagputok ng bulkan, hindi mapipigil nino man. Wala tayong kalaban-laban sa kapangyarihang taglay nito. Pero kung pagsasama-samahin natin ang ating lakas at tibay ng pananampalataya, walang pagsabog ng bulkang kayang yumanig sa atin.